Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra. So tinigil nga muna ni Sheikh Omar Al-Ashkar dito sa libro yung pagtalakay doon sa mga kaganapan sa kabilang buhay na magsisimula nga sa araw ng paghuhukom. At binigyang diin niya muna yung usapin ng mga batayan sa pag-iral ng kabilang buhay. At pangunahin sa mga batayan dito syempre, yung mga nababanggit sa Quran na mga aya na binibigyang diin ni Allah una sa pamagitan ng kanyang mga pananalita na totoo ang kabilang buhay. At mula rito sa mga pananalita na ito ni Allah, may makuha tayong mga aral, mga lohika na mapagtitibay natin sa ating mga sarili na totoo ang kabilang buhay kahit hindi pa natin ito nakikita. Hindi natin ito nakikita, hindi natin ito nararanasan, wala namang napunta sa kabilang buhay tapos bumalik dito sa mundo tapos nagkwento. Wala. Lahat ng ito al-ghaib. Kaya nga itong imanu bil ghaib, ito ang diwa ng pagiging mu'min. Lahat ng Muslim merong iman. Yun nga imanul wajib. Pero ang tunay na makakarating doon sa pangalawang antas ng pagiging mananampalataya, ito, yung pagiging mu'min sa al-ghaib, sa mga nalilingid. Kaya dito sa unang mga aya ng Suratul Baqarah, binigyang din ito dito ni Allah. Yung sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ito ang aklat na walang pagdududa rito. Gabay para sa mga may takot kay Allah. Alladina yu'minuna bil ghaibi. So ito na nga. Silang mga nananampalataya, naniniwala sa al-ghaib, sa mga nalilingid at kabilang narito yung kabilang buhay. Kabilang narito ang kabilang buhay. Walang sino man sa atin ang nakaranas ng kabilang buhay. Wala. Kasi yung unang karanasan ng tao sa kabilang buhay, doon na sa kanyang kamatayan . Kapag namatay na yung tao, wala nang balikan yun. Hindi na siya babalik sa mundo para magkwento pa sa mga tao. Ganitong nasaksihan ko sa kabilang buhay. Wala na. So, silang mga nananampalataya sa nalilingid, wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. At silang mga may takot kay Allah na bukod sa naniniwala sa nalilingid, sila'y nagtataguyod ng sala at mula sa mga ibinaya ni Allah ay nagtutustos. Kung nagtutustos sa kanilang pamilya at nagbibigay ng sadaka sa mga may hirap at nangailangan at gayon din syempre nagbabayad ng zakah. Walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. Silang mga naniniwala sa ipinahayag sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ipinahayag sa mga nauna sa iyo. At ito na, wa bil akhirati hum yuqinun. At silang sa kabilang buhay ay nakatitiyak. So ito na nga yung iman sa kabilang buhay. Na hindi lang natin ito basta-bastang pinaniniwalaan, bagkus ito ay bagkus ito ay isang bagay na nakatitiyak tayo rito. Nagdududa tayo rito o naniniwala tayo rito nang wala tayong pagdududa. Kaya nga dito, hum yuqinun ang sinasabi. Nakatitiyak tayo na ito nga ay totoo. Hindi natin ito nakita, hindi natin ito nasaksihan, wala tayong masyadong nalalaman dito. Pero anumang napagtibay mula sa Quran at Sunnah, pinaniniwalaan natin at dahil dito tayo nakatitiyak na totoo ang kabilang buhay at papunta tayo doon. Papunta tayo doon. Sila ang mga muttaqin. Kasi lahat ng itong katangian na ito ay paglalarawan ni Allah sa mga muttaqin, mga may takot kay Allah o mga matutuwid. Na silang lahat sa pamagitan ng mga katangian na ito, ulaika ala hudam min rabbihim. Sila yaong mga nasa tunay na gabay mula sa kanilang Panginoon. Kasi maaring ang tao mag-aangkin na nasa gabay siya.
Sabihin nila, di ba, ito ang tamang relihiyon, tapos yung ibang relihiyon, mali. So, pwedeng ganun eh. Kaya nga may mga programa sa TV at radyo, di ba? Yung sina Eli Soriano, ano ba yung kanila? Dating daan. Yung tamang daan sa iglesia. Pareho silang nag-aangkin na sila'y nasa gabay. Pero sino ang tunay na nasa gabay? Etong mga ito. Ulaika ala hudam min rabbihim. Sila yung mga nasa gabay mula sa kanilang Panginoon. Wa ulaika humul muflihun. At sila nga ang mga magiging matagumpay. Alhamdulillah. Sila ang mga magiging matagumpay. At gayon din, sinabi ni Allah sa isa pang aya, na Suratul Baqarah din ito, 277. Laysal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq. Hindi kabanalan na ihaharap ninyo ang inyong mga muka kibalal masyriqi wal maghrib, sa harap ng silangan o kanluran. Hindi kabanalan yun. Na ihaharap ng inyong mga sarili, ang inyong mga muka sa silangan o kanluran. Ang tinutukoy dito yung pagdarasal. Yung pagdarasal. O yung pagharap sa anumang kibla na kinikilala nila. Direksyon ng pagdarasal. Walakin nalbirra man amana billahi wal yawmil akhir. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Subalit ang tunay na kabanalan ay tangan na siyang nananampalataya kay Allah sa kabilang buhay, sa mga anghel, sa mga aklat at sa mga propeta. So dito nababanggit yung 5 sa Arkanul Iman. Hindi lang nababanggit dito yung qadar. Naniniwala kay Allah sa kabilang buhay, sa mga anghel, sa mga aklat at sa mga propeta o mga sugo. So ganito si Allah magsalita tungkol sa katotohanan na darating nga talaga ang araw ng paghuhukom o kumbaga meron talagang umiiral na kabilang buhay kahit hindi pa natin ito nasasaksihan o nararanasan. Gayun din wahyanan, yukbiru annahu wa'dun sadikun. At paminsan-minsan si Allah sa kanyang mga sinasabi sa Quran, ipinababatid niya ng pagdating ng kabilang buhay, ng araw ng paghuhukom lalo na, ito ay totoong pangako niya. Wa khabrun lazim. Ibig sabihin, pinababatid ito ni Allah na bagay na totoong mangyayari. Siguradong ipapatupad niya. Wa ajalun la syakka fihi. At ito ay nasa takdang panahon na walang pagdududa rito. Darating talaga ito. Nga doon sa natalakay natin nung nakaraan. Gaano man katagal ang panahon na lilipas bago mangyari ang isang bagay na siguradong darating, irrelevant na yung haba ng panahon na yun eh. Parang nangyayari na rin siya ngayon. Ganun natin siya dapat tatanawin. Kaya mga tao naliligaw kasi iniisip nila, mahaba pa yung buhay nila. Bata pa sila. O hindi naman delikado yung trabaho nila para mamatay sila sa trabaho. O malusog naman sila. Pero hindi. The fact na sinabi ni Allah na mamamatay tayo, ngayon pa lang dapat pakiramdam na natin na mamamatay nga talaga tayo. Dapat ngayon pa lang pakiramdam na natin na mamamatay talaga tayo. Na darating ang kamatayan sa iba't ibang paraan na gusto ni Allah, sa anumang lugar na gustuhin ni Allah at syempre sa panahon na gugustuhin ni Allah. Huwag tayong magpapalinlang sa kung ano-anong pag-asa na ibinubulong ng tao sa kanyang sarili. Inisip niya malusog naman siya. Inisip niya hindi naman delikado yung trabaho niya, nasa opisina lang siya para madisgrasya o paman o bata pa siya. Hindi. Maaring darating ang kamatayan kailanman. So, kapag isang bagay sigurado, wala nang saysay kung gaano pa man katagal yung panahon na yon sa pagitan ng oras mo ngayon o panahon mo ngayon at sa pagdating ng bagay na siguradong darating. Kaya sinabi ni Allah, dalika yawmun majmu'un lahun nasu wa dalika yawmun mashhud. Sinabi ni Allah sa Surah Hud, verse 103. Mamaya ito na yung mababasa natin sa Tarawih. Ang araw daw ng paghuhukom o ang kabilang buhay, ito ay araw na titipunin para kay Allah
ang mga tao. Titipunin lahat-lahat. Sa harap ni Allah ang mga tao. Mula sa kauna-unahan sa atin hanggang sa kahuli-hulihan. Kauna-unahan di ba mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang tao na isinilang titipunin sa araw na yun. At ang araw na yun na kung kailan tayo titipunin sa harap ni Allah, ito ay araw na sasaksihan. Ito ay araw na sasaksihan. Wadhalika yawmun mashhud. Ibig sabihin ito ay araw na sasaksihan. Wa ma yuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. At si Allah, hindi niya ito inaantala. Liban na lang patungo sa panahon na tukoy. So wala talagang pag-aantala ang nangyari. Kumbaga ang tinutukoy dito ni Allah, itinakda na ni Allah yung panahon nito. Tinayaan niya yung oras, yung panahon na lumipas, hanggang sa makarating ang panahon nito, alhamdulillah, ang panahon ng araw ng paghuhukom, ang araw na sinasaksihan. At yun din sinabi ni Allah sa isa pang aya, nasa Suratul Luqman ito, verse 33. Sabi ni Allah, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. O mga tao, katakutan ninyo ang inyong Panginoon at katakutan ninyo ang araw na walang maidudulot na pakinabang ang ama sa kanyang anak. So walang maitutulong ang magulang sa kanyang anak. Walang magiging bayani sa araw ng paghuhukom. Kung dito sa mundo, kayang isakripisyo ng magulang ang lahat para sa kanyang anak, sa kabilang buhay walang ganun na mangyayari. Kanya-kanya tayo. Unang-una, syempre sa takot natin, wala na tayong may isip eh. Sobrang takot. Wala na tayong may isip kundi ang ating mga sarili. At pangalawa, kumbaga yun na yung dudulutin ni Allah na mangyari. Walang magiging bayani sa kabilang buhay. Walang mga arbor ng kasalanan ng iba pa o parusa na mapupunta sa iba pa tapos sasabihin niya kanya na lang. Walang ganun na mangyayari. Kung dito maaaring sasabihin yung ng tao, di ba, merong bata may sakit. Tapos sasabihin ng magulang, sana kami na lang nagkasakit. Pero sa kabilang buhay, hindi na niya may isip yun. So, sobrang tindi ng takot. Parang dito, mangyayari sa mundo kapag nangyari mga sobrang takot. Sobrang nakakatakot na pangyayari. Halimbawa may sumabog, tapos biglang mapapatakbo yung tao, tapos hindi na siya lilingon sa likod niya kung kasama pa ba niya yung anak niya o pamilya o ano pa man, makakalimutan na niyang lahat. So mas nakakatakot itong araw na ito, ang araw ng paghuhukom. So bukod dun sa sobrang takot nga niya, hindi pa hintulutan ni Allah ang sino man na gumawa ng anuman para sa iba pa. Kanya-kanya tayo. So walang maidudulot na tulong, walang maitutulong ang ama para sa kanyang anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi. At hindi rin pahintulutan ni Allah na ang anak ay makakatulong sa kanyang ama. Wala siyang maitutulong. Pareho silang walang maitutulong sa isa't isa. Yun nga. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun. Tunay na ang pangako ni Allah ay totoo. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, pinagbibigyan diin uli ni Allah. Bukod sa pagsasabi niya tungkol sa kabilang buhay, di ba madalas sinasabi niya, la rayba fi. La rayba fi, oras na walang pagdududa rito. So sinasabi niya rito na ito ay wa'dallahi na haq. Pangako ni Allah na totoo. At hindi sinabi rin naman ni Allah sa anong sura ito? Suratus Saba, verse 29 to 30. Yakuluna mata hadal wa'du in kuntum sadikin. Ilang beses din ito nababanggit sa Quran eh. Itong ano na ito, kung paanong nagtatanong yung mga tao sa mga propeta, kung kailan ang pangako na ito ni Allah, kailan ito mangyayari kung kayo ay makatotohanan. Kasi yung mga kuffar,
isa sa pagpapakita nila ng kawalang pananampalataya, yung labis nilang pagtatanong tungkol dito. So tanong sila ng tanong, pero actually yung pagtatanong nila hindi para maniwala, kundi makahanap ng argumento na sa pamagitan nito ay itatanggi nila ang kabilang buhay. Yun ang dahilan. Kumbaga nananong, hindi sila naghahanap ng kaalaman. Ang hanap nila makahanap ng argumento laban sa pag-iral ng kabilang buhay. So ito yung mga pinakamatinding tanong na nila. Na tinatanong nila, kailan ba talaga yan? Kung makatotohanan ka, kung totoo yung sinasabi mo, kailan yan? Kasi kapag hindi mo alam kung kailan yan, hindi kami maniniwala dyan. Ibig sabihin, hindi yan totoo, inimbento mo lang yan. Gumagawa sila ng dahilan para hindi ka paniwalaan. Ganon, kumbaga. Kausap nila yung propeta. Naghahanap sila ng argumento para hindi nila paniwalaan ang propeta. Kaya nga doon sa Suratul Naba, ang umpisa nun, amma yatasaalun. So, tungkol saan ba yung kanilang pinagtatanong sa isa't isa? Anin naba'in azim? Yung naba'il azim, yung dakilang balita. Ito na ang pagdating ng araw ng paghukom. Alladina hum fihi yukhtalifun. Isang bagay na sila ay nagtatalo-talo tungkol dito. Pero sila ay nagtatalo-talo hindi para makarating sa katotohanan. Nagtatalo-talo sila para pasinungalingan ang katotohanan. Pero nga, yun nga, kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Inulit ni Allah. Pero siguradong malalaman nila at siguradong malalaman nila. So, nagtatanungan lang sila. Kasi mga tao naman minsan, hindi porke pinag-uusapan nila isang bagay ay pinaniniwalaan nga nila. Nag-uusap-usap sila minsan, madalas, para pasinungalingan, kutyain yung isang bagay. Meron kayong tao na pinakakinaayawan nyo, maaaring mapag-uusapan nyo siya. Pero pag pinag-usapan nyo siya, puro pangungutya yung binabanggit ninyo. So ganun din yung mga ito. Maaaring napag-uusapan nila, nababanggit nila ang araw ng paghuhukom, pero lahat ng ito ay puro pang mamaliit, puro pang lalait, puro pagdududa sa araw ng paghuhukom. Kasi nga, yakuluna mata hadal wa'du in kuntum sadikin. Kailan ba talaga ang pangako na yan, na araw ng paghuhukom, kung kayo ay makatotohanan? Kul lakum mi'adu yawmin la yastakhiruna anhu sa'atan wala tastakdimun. Ba ito? Tastakhiruna? Tastakhiruna pala. Kul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wala tastakdimun. Ang ipinangakong araw na ito para sa iyo, para sa inyo, ay isang pangako na hindi maantala at hindi mapapaaga ng kahit isang oras lang. Ibig sabihin, ultimo minuto nito, segundo nito, tukoy. So walang sino man ang makakapigil nito. Alam man natin, so ganun din, maaaring isa rin kahulugan ng sinasabi nito na pinapasabi ni Allah sa mga propeta. Alam man ninyo o hindi kung kailan ang araw ng paghukom. Anong saysay? Di ba? Anong saysay? Mananampalataya ba sila? Kapag sinabi ni Allah yung petsa, masabi ni Allah, mangyari ang araw ng paghukom, ibig sabihin, mamamatay lahat ng tao tapos bubuhayin silang muli. March 5. Ay, ano ba ngayon? March 3, di ba? Sabihin nila, March 5 mangyayari. Tama ba? March 3? March 4 na. Ay, 4 na ngayon. March 4. Galit ka? Hindi naman. March 4. Diba? O bukas na. O sige, sabihin natin, March 5. Yung araw ng paghuhukom, alas 12 ng tanghali, sakto. O, sasabihin ng propeta, diba? Kasi pinasabi ni Allah, March 5, 2026, alas 12 ng tanghali. Mangyayari ang araw ng paghuhukom. O tukoy pa, oras sa Pilipinas, alas 12. Maniniwala ba yung mga tao? Hindi pa rin eh. Pinagtatawanan nga nila mga manghuhula, di ba? Sasabihin nila, 2012 magugunaw ang mundo, ganitong petsa. Ang dami ng petsa yung tinukoy nila na magugunaw ang mundo, hindi naman nagunaw ang mundo. Walang idudulot sa kanila na pakinabang. Walang idudulot sa kanila na pakinabang, malaman man nila o hindi kung kailan ang araw ng paghuhukom. At yun din sinabi ni Allah Suratul Zukhruf,
verse 83. Fadarhum yakudu wa yalabu hatta yulaku yawmahumul ladhi yu'adun. So itong mga ayaw maniwala, pabayaan mo na lang sila. Ang ibig sabihin ditong pabayaan, kumbaga, kung natupad mo na yung pangangaral, nakapagdaawa ka na sa kanila, huwag mo silang kausapin ng kausapin. Hayaan mo na sila, lumayo ka na sa kanila. Natupad mo na yung obligasyon mo sa kanila. Hayaan mo sila magsalita ng walang kwenta tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa araw ng paghukom. At hayaan mo silang paglaruan ng usapin na ito. Hindi ang pinaglalaruan nila. Pag nalaman nila mainit yung impyerno, sabihin nila gagawa silang aircon. Magbabarbecue. Hayaan mo silang maglaro-laro. Hayaan mo silang maglaro-laro sa usapin na ito hanggang sa makaharap nila ang araw na ipinangako sa kanila. At yun nga ay magiging araw na ng pagsisisi para sa kanila. Yung Yawmul Hasra, araw ng pagsisisi, kabilang ito sa mga pangalan ng araw ng paghukom. Alhamdulillah. At hindi sinabi ni Allah sa Suratul Dhariyat, verse 5, Innama tu'aduna tasadiq. Ang ipinangako sa inyo ay katotohanan lamang. Hindi ito biro, hindi ito patawa, hindi ito laro-laro lang. Hindi ito bagay na sinabi ni Allah ng walang saysay. So, merong dahilan kung bakit niya ito binabanggit sa inyo. Kasi totoo ito na mangyayari. Waliyadu billah. Ang araw ng paghukom ay totoo na mangyayari. Dahil nga itong mga bagay na ito na sinasabi ni Allah tungkol sa araw ng paghukom. Wa fi ba'dil ahyan yukhbiru an maji'atihi waqtirabihi. So, sa ilang mga pagpapahayag ni Allah, sinasabi niya na malapit na nga talaga ito. O tiyak na darating ito at papalapit ito ng papalapit. Hindi niya tinukoy kung kailan yung eksaktong panahon, araw, petsa o oras, minuto, segundo. Pero walang duda na ito ay palapit ng palapit. Katulad ng kung paanong walang duda na ang tao ay mamamatay. Diba? Ang tao ay mamamatay. Walang duda na darating ang araw ng paghukom. Yung sinabi ni Allah doon sa Suratul Ma'arij, verse 6 to 7, Innahum yarawnahu ba'idan, wa narahu kariban. Ang mga tao raw nakikita nila ang kabilang buhay o ang araw ng paghuhukom na malayo pa. Malayo pa. Pero si Allah, sabi niya, pero kami, sabi ni Allah, nakikita namin ito na malapit na. Kasi natatanaw ni Allah lahat eh. Tatanaw ni Allah lahat. So katulad yan ng, ibaw yung tao. Nando siya sa mataas na lugar. Tapos merong daan na paliko. Paliko. So nandun yung kalaban nakatago sa likod. Tapos sila papunta pa lang sila doon. So ikaw nakita mo na. At alam mong malapit na sila sa kalaban. Pero sila hindi nila alam. Kasi hindi naman nila nakikita eh. O wala talaga silang idea na may kalaban pala na naghihintay doon sa paliko. Baka yun yung, kumbaga, analogy. Doon sa sinasabi ni Allah na nakikita niya ito na malapit na. Kasi nakita na niya lahat eh. Bago pa man niya likhain ng lahat, nakita na niya, nalaman na niya. Pero tayo, dahil algibang mga ito, akala natin malayo pa. Akala natin malayo pa pero malapit na pala. Yun nga, yung tao. Kung tutusin na di ba? Pag mamatay tayo, wala na tayong konsepto ng panahon dun sa libingan Hindi natin yung mapapansin. Kaya nga, pagkabuhay muli ng mga tao, pagkagising nila, kumbaga, pag nagkamalay na sila, at araw ng paghuhukom na, akalain niya na nailibing siya o kaya nandun siya sa libingan ng sandali lang. Ng parang isang hapon lang o isang araw. Ganun na lang. Kasi hindi na natin mararamdaman yung mga nangyayari dito Wala tayong koneksyon sa buhay dito sa mundo. Hindi na yung katulad ng pinapakita sa pelikula. Pag mamatay ka, pwedeng magpagala-gala yung kaluluwa mo. Puntahan mo yung mga mahal mo sa buhay. Magpaparamdam ka. Hindi na ganun. Wala na, na talaga. Direkta na nandun ka lang sa
libingan at direkta ka na rin magkakamalay doon na sa araw ng paghuhukom. So malapit na ito. Malapit na talaga. At hindi sinabi ni Allah, ata amrullahi fala tasta'jilu. Dumating na ang amar. Dumating na ang amar ni Allah, yung utos ni Allah na mangyari. Kaya huwag ninyo itong mamadaliin. Huwag ninyo itong mamadaliin. Naitakda na to ni Allah. Naitakda na to ni Allah na mangyari. Kaya huwag kayo magmadali. Darating yan sa inyo. Yun nga, minamadali nila ito dahil sa yun yung kawalan ng pananampalataya. Parang hinahamon nila palagi yung propeta, di ba? Mabasa natin sa Quran na kung talaga makatotohanan ka, ipadala mo na yung parusa na sinasabi mo. Nung pinadala na yung mga parusa, patay na sila. Patay na sila. So wala nang balikan, kumbaga. At bubuhayin silang muli ng mga nagsisisi. O doon pala sa libingan, nagsisisi na sila. O doon pala sa pagkuha sa kanilang kaluluwa. Pagkuha sa kanilang kaluluwa ng malakal maut at ng mga kasama niya na anghel ng parusa, mararamdaman niya na yung sakit. Mararamdaman niya na yung sakit. At hindi sinabi ni Allah sa Suratul Qamar, iktarabatis sa'atu wansyakkal qamar. Naging mas malapit na ang oras at ang buwan ay nahati na. Yung pagkahati ng buwan dito, yung himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakita niya sa Quraysh. Pero gayon pa man, hindi naman naniwala yung Quraysh. Kaya yung mga sinasabi nila, di ba? Ba't hindi nagpadala si Allah ng anghel kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ba't hindi naging mayaman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi ibaba yung kasulatan, yung Quran na isang buong libro lang? Tuparin man ni Allah yung lahat ng yun, hindi pa rin sila maniniwala. At yun nga, napagtibay natin ito dun sa pagkakahati ng buwan. Hindi naman sila naniwala. Yung Al-Isra wal Mi'raj, di ba? Napagtibay nila na tama yung pagkakalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jerusalem, sa Baitul Maqdis, sa Al-Aqsa. Pero hindi naman sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala. So yung mga bagay na yun, sinasabi nila dahil lang sa kanilang kawalang pananampalataya. Hindi dahil sa nais nila ng kaalaman, waliyadu billah. So marami pa itong mga tinalakay dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar bago pa niya ituloy yung araw ng paghukom sa pagtalakay. Alhamdulillah. Kasi napakahalaga nito. So marami tayong mapagtatanto rito. Kahit tayo, Muslim na tayo, marami tayong malalaman tungkol sa mga batayan, kung paano natin mapagtitibay sa ating mga sarili unang-una at higit sa lahat, na totoong may kabilang buhay at totoong may araw ng paghukom. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.